I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalist supporters, Filipinos and OFW. But anyway guys, meron tayong upload video. Diba sinabi ko sa isang video ko, grabe, sobrang bilis ang sobrang bilis kumilos yung Marcos administration, di ba? At believe na believe ka kasi itong mga uulitin ko, yung mga nakulong sa Qatar na mga nagpoprotesta ng mga DDS, mabilis ang aksyon, di ba? Napalaya sila. Ngayon, itong mga nakulong din sa Malaysia na 8 seafarers, di ba nakulong sila? O anong ginawa ng ating mahal na pamahalaan under the Marcos administration? O yan, pauwi na sila ng Pilipinas. Ngayon, di ba nabalita mga kababayan, itong mga ilang araw lang I think 5 days ago. Correct me if I'm wrong di ba may dinukot na isang Chinese? Anong ginawa? Kinitil. Kinitil. So ngayon nag-viral po 'yan. So dahil diyan, siyempre mga kababayan, ano bang ginawa ng ating mga autoridad? Ang bilis ng aksyon. Napakabilis talaga. Ngayon, nahuli ang mga suspect kamo. Bakit? Nako, ito magugulat kayo Panoorin nyo po yung sinabi ng GMA7, GMA News, tatakpan ko lang yung mukha kasi ayaw ni ni YouTube. But itong ipakikita ko sa inyo, nako, mga kababayan, medyo magugulat kayo ayan nakita nyo mga yan? Yan. Nako po. Antindi. Ang isa sa mga salarin, mga kababayan, yan ito, kapwa rin pala nilang Chinoy. Saan kayo makikita niyan? Siyempre may involved na mga Pilipino. Ayan yan yan po ang pangalan niya ay si David Tan Liao. What? At saka yan katabi niya si Harry Roque. Ito, katabi ni Senator Amy. Ano kaya ang maipapaliwanag nitong mga to? Na itong mga ito, sila po ang salarin. So dahil mabilis ang aksyon ng Marcos administration, mga kababayan, nasaan sila ngayon? Ayun, nga sila, himas-rihas. Huli kamo. Yan ayan yan si David Tan Liao at saka ito ayan tabi ni Senator Amy tsaka ni Harry Roque, ayan ayan pa yan ang mga salarin. Basahin ko sa inyo yan sabi po ng Impact Leadership, photo of Lao with Amy Roque surface following surrender and Anson case. Goes. Ano kaya ang paliwanag ni Senator Amy tsaka ni Roque? Kilala nila pala itong mga to I don't know guys kasi pwede naman na hindi nila kilala kasi kumbaga taking selfie lang with them, so hindi natin sure. Photo of David Tan Liao with Senator Amy Marcos and former presidential spokesperson Harry Roque surfaced online over the weekend following Lao's surrender to authorities in connection with the alam nyo na ito with the and ayan of Filipino-Chinese businessman Anson Key and his driver Armani Pabilio. Hindi ko na binanggit yung words mga kababayan kasi very sensitive sa YouTube guys, hindi kasi pinapakalat ni YouTube ito pag mga sensitive words, sa totoo lang. Mayroon akong video dyan na sayang sayang, sana ma-spread yun kaso lang nililimit niya lang So tuloy, Liao, a Chinese national also known as Xiao Chang Jiang, Yang Zhao Jianmin, and Michael Agad Yang is one of 3 suspect now under police custody. The National Police, which is ang PNP, agay, confirm
voluntarily surrendered on Saturday, April 9, and admitted to participating in, ayan, sabi ko sa inyo guys ang bilis ng kilos ng PNP. Alam nyo, may napapansin ako sa mga PNP ngayon, sa mga kapulisan. Ay, grabe sila magtrabaho mga kababayan. Actually, ang dami po nilang nahuli ng mga illegal na gamot, mga drug lord. Ay, sus, napakadami. Puntahan nyo yung page ng PDEA, CIDG, NBI, FBI. Nako, ang dami kaya nilang nahuli. Yung lalo ni BOC, tsaka yung sa PCG. Nako po, hindi lang po yun yung mga gabultong mga smuggled. Naku, talaga grabe. Bilyon na yun mga kababayan. Pero sa panahon ni Canor, sigurado lusot tong mga ito. Alam nyo na kung gaano kalapit sa mga Chinoy si Canor, no? So malalaman po natin itong mga to, yung mga kabuuan ng mga nahuli ng mga malalaking sindikato sa bansa natin. Sa sa State of the Nation ng ating mahal na Pangulo, kasi report ng bayan yun kumbaga nagre-report siya. Doon yung maririnig at yung mga malalaking proyekto niya, no, na nagagawa niya sa loob ng isang taon last July 2024. Tuloy. Sabi dito, PNP spokesperson Brigadier Jean Fajardo said Liao feared for his life and cited person reason for coming forward. Meanwhile, two other suspects, Ricardo Estrella David and Remart Catequista, were arrested for the PNP group in Rojas, Palawan on Friday. Tingnan nyo kabilis. Grabe talaga ang aksyon na ginawa ng Marcos administration through our authorities mga kababayan. Ang bilis. Kung nakita nyo naman kahit nga sa ibang bansa, ang bilis ng responde ng ating pamahalaan. Sa Qatar, dito sa Malaysia. Ngayon, pauwi na sila. Yung Qatar ng mga nahuli mga DDS doon, nakulong. Grabe, action kaagad, Ganon, hindi lang salita. Dapat may gawa. Tulad ng iba dyan, kuda ng kuda, wala naman nagawa. Di ba? Sabi dito, the authorities are still searching for two more Chinese national believed to be involved in the, CCTV footage and forensic evidence led to the identification of suspects and the discovery of the victims in Rodriguez Rizal on April 9. Agay. Ayan, sabi dito, the victims were last seen on March 29 after leaving Key's office in Valenzuela City. A ransom demand of $20 million. Agay. Ang laki. Was sent to Key family via WeChat the following day. Ewan ko ba dito sa mga Chinoy na ito? Bakit kinikidap nila yung kapwa Chinoy nila? Doon na lang dapat sila maghasik ng lagim sa bansa nila. Bakit dito pa sa Pilipinas? Involve ang mga ibang Pilipino. Kasi guys, siyempre, may hati mga yan. Ngayon, ang tanong, ano kaya ang kinalaman ni Roque dyan? Doon, bakit may litrato sila? At saka Senator Amy. Ano ba yun, mga bes? Well, ako naman, nag-iisip ako, ito, on my thinking lamang naman, di ba? Kilala kaya nila ito? Itong si Mr. Si Xiao Changjiang na ito? Hindi natin alam, baka nakipag-selfie lang, no? Mahirap mamintang, pero siyempre, minsan malikot din ang utak natin, hindi natin masisisi, no? Sabi dito guys, all three, ayan, alam nyo na, are facing 2 counts of for ransom with, and inquest proceeding have been conducted by the Department of Justice. Agay. Nako, ngayon, himasriha sila mga kababayan. Nandun sila sa kulungan. Ito, sabi po ng K family.
The Ke family thank President Ferdinand Marcos Jr. Yun, sabi sa inyo. PNP Chief General Romel Francisco Marvel and the police for their swift response. Sabi ko sa inyo, wala kayong kawala. Magtago kayo doon sa sinapupunan ng nanay nyo. Yun, baka hindi kayo makita. Pero kung dito lang sa libot ng Pilipinas, ewan ko na lang. Ibaon nyo na lang yung sarili nyo sa ilalim ng putik. O kahit pa yan, hindi na kayo hihinga pag nandoon kayo. O hindi na kayo makikita. Pero kung buhay pa kayo, sus, ibahin nyo ang Marcos administration pag gumalaw yan. Ayan, circulating on social media and warn of illegal action against those spreading disinformation. May kumakalat kasi ngayon ng fake news, guys, tungkol dito. Kayo huwag paniwala dyan. Ang paniwalaan nyo kung ano po ang statement ni PNP spokesperson Jen Parro. Yun, doon kayo maniwala. At doon sa mga post ng ating mga autoridad page, PNP, NBI, kumbaga DILG, FBI, doon dapat. Doon kayo maniwala. Tsaka sa BOC, Bureau of Custom, yan. Tsaka sa PCG, yung mga nanghuhuli sa karagatan ng mga illegal na fuel na pumapasok sa bansa, doon lang kayo maniwala. Pero yung mga pakalat ng mga dilis, ay nako po, 1000% huwag kayo maniwala dyan. Puro fake news yan, maniwala kayo. Alam nyo naman yan, mga yan, basta dilis, nagpapakalat ng fake news. Ako, talaga naman. There is no truth to these reports about the alleged of business personalities. Such malicious disinformation will not be tolerated. Marvel said, anyone proven to be spreaded fake news will be dealt with accordingly. Humanda kayo. May warning mga yan, guys. Ngayon, meron silang suspect na nagpapakalat ng disinformation. Kaya abangan po natin yan. Naku, kung ako lang PNP, tapos nahuli kong mga nagpapakalak, talagang pag-untugin kong ulo nyo, pasaway kayo talaga. So, dahil dito mga kababayan, uulitin ko, ipakita sa inyo yung mga itsura. Ayan sila, At yan, ayan, si Senator Amy. Yan. Sabi ko, diba kanina, ito, siya po si David Tan Liao. Isa sa mga salarin. Ganun din siya. Talagang, akala ko magkapatid sila ni Rocky, mga bis. So, dahil dito, mga kababayan, para kompleto detalyado, panoorin nyo po ang balita ng GMA News. Takpan ko lang yung muka kasi may mga sensitibo doon, mga bes, na mga litrato. Kasi bawal talaga sa YouTube yun. Sa totoo lang, very sensitive ang YouTube, guys, Takpan ko na lang ng, basta yun na lang. So, yun, panoorin nyo para kompleto detalyado. Don't forget to like, hit the button bell. Follow me, guys. See you again on my next upload. Bejos. Bye, bye, bye. And babos. God bless Philippines. Saludos tayo sa Marcos administration. Ang bilis ng aksyon. Eto na. Sa press conference ng PNP, pinakita at pinangalanan ni PNP spokesperson Police Brigadier General Mary Jean Fajardo ang mga sospek. Sumuko ngayong araw si David Tan Liao alias Xiao Changjiang alias Yang Jianmin at Michael Agad Yung, isang Chinese national at ayon sa PNP ay umamin sa krimen. Sumuko raw siya sa PNP dahil sa takot daw para sa kanyang buhay. Inaresto naman sa Rojas, Palawan kahapon sina Richard Austria, David alias Richard Tan na driver daw ng sumukong suspect at ang bayaw na si Raymart Katikista. Sa CCTV footage na nakuha ng PNP, makikitang pumarada ang itim na van ng biktima sa tapat ng bahay na ito sa isang subdivision sa May Kawayan, Bulacan noong March 29, dakong alas 2 ng hapon. Nagpunta raw doon ang biktima kasama ang driver nitong si Armani Pabilio para katagpuin ang isang babaeng Chinese national na pinain umano sa kanya ng mga sospek. Sa mismong araw na yon, may CCTV footage na nakitang si Garcia na ang nagmamaneho ng itim na van ng biktima, pati na ang pag-iwan nito sa Bahay Toro sa Quezon City. Sa iba pang CCTV footage, kita sina Garcia at Liao sa labas ng bahay kung saan tinali at pinatay sina Ke at si Pabilio. May dalawang iba pang Chinese national na kasama ng grupo na itinuturing na principals. Bukod pa ito sa mga itinuturing na mastermind ng krimen.
Kabuang $20 million na kinonvert sa cryptocurrency ang hininging ransom mula sa pamilya, pero pinatay pa rin ang mga biktima. Sinusundan na ng mga investigador ang galaw ng perang aabot sa 200 million pesos na halaga ng cryptocurrency na nakuha ng sindikato mula sa iba pang mga kidnapping incidents. Ayon sa pulisya, dati nang sangkot ang suspect na si Tan Liao sa 5 iba pang insidente ng kidnapping ng mga Chinese kaugnay sa Pogo operations sa bansa. Samantala, Ivan, hindi raw totoo ang kumakalat na impormasyon na 4 na iba pang mga malalaking negosyante sa bansa ay nakidnap din. Nagbabala ang PNP laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Kilala na raw ng PNP ang mga nagpapasimuno nito ng maling impormasyon at inihahanda na ang mga reklamong isasampa laban sa kanila. Narito po ang pahayag. May tinitignan po kaming anggulo na posible po na Pogo related po ito, but maliban pa po doon ay meron po kaming isa pang anggulo na we have a very solid lead na tinitignan na hindi lamang kidnapping for ransom ang pakay ng grupo na ito nung kuhanin po nila si Ginoong Anson Tan. But we will provide you more updates, but the family requested po na wag na muna pong sabihin kung saan pong direction po pupunta po itong ating investigation. They're requesting the PNP to give them a few days before we reveal who are the masterminds behind this incident po.